tatay ng inutil na nakaupong Presidenteng Marcos Jr. na ito. Pinalayas ng mamamayan ang kanyang diktador na ama at dapat magpasalamat siya na binigyan sila ng pangalawang pagkakataon sa kasaysayan ng ating bansa. Never nangyari yon na nagpatawad kaagad ang mamamayang Pilipino sa malubhang sugat at pagkawasak ng ating bansa na ginawa ng tatay ng inutil na nakaupong presidente na ito. He should have thanked and they should have been grateful sa mamamayang Pilipino na ang kanyang pinalayas na ama na diktador ay tinanggap siya ng taong bayan, at ang malaking faktor dyan, sumama sa kanyang kandidatura ang Duterte Political Group. Kung wala ang pagtulong ni Inday Sara Duterte sa kanya, kung saan umaabot din ang impluwensya ng Pangulong Rodrigo Duterte, ay malamang sa malamang hindi po siguradong mananalo si Marcos Jr. doon sa halalan noong 2022. Pero hindi rin tayo sigurado na ang pinaka most likely na mananalo sakalit hindi tumakbo noon bilang Vice Presidente kay Marcos Jr. si Sara Duterte, ang siguradong most likely na kukuha sa pagkapangulo ay si Leni Robredo. At yon ang ating sinasabi, ayaw natin sa lutang, pero pumunta tayo sa mas lalong pangag at lutang din. Ayaw natin ng lutang na ginagamit ng mga bulok na dilawan na politiko at ginagamit na robot noon si Leni Robredo ng mga komunistang terorista at pati ng mga bulok na politiko. Kaya tayo tumindig, hindi dahil mahal natin ang mga Marcos, kung hindi nagbigay tayo ng pagkakataon, second chance, na sila ay pwedeng manungkulan sa ating pamahalaan in the hope, sa pag-asa at pag-aasam na kanilang itutuwid ang mga pagkakamali sa nakaraang kasaysayan at matuto sa naging karanasan ng kanyang tatay, kung saan may mga mabubuting ginawa din naman ang lumang diktadura ni Marcos Sr. Bagamat madugo at marahas ang maraming bahagi ng pamumuno ng diktador na si Marcos Sr. Pangalawa, bakit tayo nandito sa EDSA? Hindi po dahil tayo ay nagmamahal lamang kay Pangulong Duterte o kay Sara Duterte. That is only secondary. Ano ang mahalaga dito? Bagamat nagmamahal tayo at rumirespeto sa uri ng pamumuno ng mga Duterte, ang pinakamahalaga kung bakit tayo nananawagan ng pagkakaisa ng mamamayang Pilipino sa EDSA sa pangatlong pagkakataon ng pagbubuo ng kasaysayan ay dahil mahal natin ang ating bansa at mahal natin ang ating mga anak na hindi pwedeng manatili na nabubulok ang gobyerno at walang gagawin ang mamamayang Pilipino sa gitna ng pang-aabuso at paglapastangan ng mga swapang at galit ng mga politiko kagaya ng pinsan ni Marcos na si Martin Romualdez at ang kanyang mga alipores na mga buaya at buetre sa loob ng Kongreso. Tama! Malinaw kung bakit nandito tayo. It's not because of Rodrigo Duterte only. It's not because of Sara Duterte only. We are here because more than we love the Duterte, we love more our country and our people. Tama! Palakpakan natin yun, mga kababayan. Ang mga politiko, Marcos man o Duterte at Romualdez, they come and go. Mawawala ang politiko, mawawala ang mga leader sa gobyerno, subalit ang isang matino at maayos na pamamahala at gobyernong nabubuhay sa totoong demokratikong prinsipyo na nangangalaga sa kapakanan at kabutihan ng kanyang mamamayan, that kind of government will remain and belong to the people. Ama? Incidental lang ang mga Duterte, incidental lang ang mga Marcos, incidental lang ang Sara Duterte, at hindi tayo sigurado na hanggat forever ay sila ang mamumuno.
But if we are going to lay down the foundation of a real good government for the Filipino people na nabubuhay sa prinsipyo at tradisyon ng demokrasya at ipamamana natin yan sa ating mga anak, how very wonderful and very worthwhile ang ating pagtitipon sa EDSA sa ngayong yugto ng panahon, kung ang layunin pala natin ay lagpas pa sa pangpolitikang mga hidwaan sa pagitan ng Marcos Romualdez political faction at ng mga Duterte, sapagkat nakikita natin na ang taong bayan ay dapat makialam at manindigan kung ang pinag-uusapan ay kalayaan, karapatan, demokrasya at kabutihan ng buong sambayan ng Pilipino. Tama? Tama! Yan ang dahilan that we do not only represent ang ating pagrespeto at pagmamahal sa mga Duterte, kung hindi lagpas pa dyan, ayaw nating malugmok ang ating bayan sa malala at malubha na krisis ng ekonomiya, sapagkat malala ang madumi at parang burak ng basura na uri ng political game in operation ng Marcos Romualdez. At ang malala, kasabwat pa nila ang mga komunistang terorista. Kahit sabihin pa nila na nahihirapan tayong abutin ang libo-libo o milyong bilang ng mga Pilipino, nakalimutan nila na ang pagsiklab at paglagablab ng apoy nagsisimula lamang sa isang pagsinti ng isang pospro o lighter. At kapag yan ay naging lagablab, yan ay magiging isang malaking paglagablab sa buong bayan ng ating bansa. Ang kasaysayan ng pagbangon at pag-aalsa ng mga Pilipino ay hindi nagsisimula sa milyong-milyong nagmamarcha o nagtitipon sa amang lugar. Nagsisimula ito sa isang mabuti, malinaw at matatag na direksyon at paninindigan sa isang pagkakaisa. At ano yan? Kung sa panahon ng kolonyalismong pananakop ng mga Espanyol, nagkaisa tayo para sa kalayaan, hindi po nagsimula ang revolusyon ni Andres Bonifacio at ng Katipunan, kundi nagsimula yon sa pagpukaw sa mamamayan. At umabot yan sa mahigit kumulang ay 100 taong pakikipaglaban sa loob ng 400 pananakop ng mga Espanyol. Number 2, nung mapatay, mga kababayan, si Ninoy Aquino, 1983, August 21, hindi kaagad nag-alsa ang mamamayan. 3 taon pa ang lumipas bago singilin, patalsikin at palayasin at sipain ng lupusan ng mamamayan ang diktador na tatay ni Marcos. It took that 3 years. Si Joseph Estrada was very popular bago maging popular ang isang Rodrigo Duterte. Ang pinaka-popular na nahalal na Pangulo ng Bansa ay si Erap Estrada bago dumating ang pinominon na Rodrigo Duterte. Pero pagkatapos lang ng halos kulang-kulang 3 taon, dahil sa kanyang pagkasugapa sa alak, babae, sugal at pera, si Erap Estrada pinalayas ng sambayan ng Pilipino. Saan ito lahat nangyari? Sa pagtitipon sa EDSA. Klaro tayo doon. At ngayon, nakikita natin, bagamat naghalal tayo ng isang Pangulo at binigyan natin ng pagkakataon na ang kanilang pamilya makabangon sa kanilang pangalang, inilugmok ng kasaysayan sa galit at ngit-ngit ng mamamayan noong 1986. Ito ngayon ay binaliwala ni Marcos Jr. Pinabayaan niya na ang ating ekonomiya ay lamunin ng mga kurakot na mga politiko. Hindi niya may paliwanag saan napunta ang 129 billion pesos na pondo na dapat ay ipakita sa mamamayan. Ano ang napuntahan ng 25 tonelada na gold reserve?
Klaro tayo doon. Hindi nyo masagot ito. At iyan ay isang halimbawa ng tinatawag na monumental corruption. Napakalaki at iskandalusong pangungurakot ang flood control project ni Marcos at ng kanyang alipores. 1.3 trillion pesos ang kanilang hindi may paliwanag bakit nawawala ang pondo sa flood control project, at ito ay hindi may paliwanag na ang mga kontraktor mismo ay mga kongresista dyan sa loob ng mga bata ni Tambaluslos. 1.3 trillion. Sunod sa napaka-iskandalusong korupsyon, mga kababayan, ang PhilHealth na para dapat sa mga mahihirap na pamilya ay hindi na makikita. Mabuti at nag-intervene ang Supreme Court at nagkaroon ng temporary restraining order, kung kaya 60 billion pesos lang ang kanilang kinupra ng illegal mula sa PhilHealth. Hindi nila ito binalik. Yes! Ano pa? Ang 500 billion pesos na Maharlika Fund, hindi na rin makikita, mga kapatid. At ito, kalahati ng Maharlika Fund ay nanggaling, pakinggan nyo, nanggaling sa SSS, nanggaling sa GSIS, nanggaling sa Development Bank of the Philippines, nanggaling sa Land Bank of the Philippines. Therefore, napakalaki ng kasalanan ng gobyerno ni Marcos sa loob lamang ng 2 taon. Never seen before ang ganito kagarapal na pangungurakot, pangungulimbak at pandurubo sa kaban ng bayan sa gitna ng lumalalang kahirapan ng milyong-milyong mamamayan. Walang kahihiyan silang kumukuha at nagnanakaw sa kaban ng bayan. Iyan ang dahilan kung bakit nandito tayo sa EDSA. Klaro? So hindi daw natin alam kung bakit tayo nandito? Uulit-ulitin pa ba namin ito? Hindi na! Uulit-ulitin ba ni Ka Eric ito? Every hour? Alam ng mamamayan na ang ating pagsasalita ay may batayan at may aktwal na kalagayan na nagbibigay ng patotoo. Hindi tayo nag-iimbento ng kwentong ito. At lalo na ngayon din ay lumalagablab ang panawagan ng mamamayang Pilipino na dapat magpa-drug test, hair, follicle, DNA type, drug test si Marcos Jr. Otherwise, mawawala ang public trust and confidence sa Office of the President, at ang issue dito ay ang usapin ng moral integrity and competence, especially state of mental health of the President. Nasa saligang batas po natin na ang kalagayang pangkalusugan ng Pangulo ng Bansa must be open to public disclosure and must be an information that must be disclosed to the public. Guys, meron din Ang pagkakaroon ng aligasyon at mga akusasyon that the President is involved in long-term chronic na pag-abuso sa illegal na droga ay isang seryosong akusasyon that should be taken considered as an issue of health situation of the President. And I will determine and underline mental health condition of the President. Tama! Ang mental health condition ni Marcos ay under question dahil sa mga aligasyon at akusasyon ni Pangulong Duterte, ni Kati Binag, and many more, ni Senator Nicky Cositing,
and many more. And even si Senator Amy Marcos, kung sana naririnig niya at upang isalba niya ang bansang ito, lumabas na siya at kumpirmahin niya na ang kanyang kapatid ay napupulit sa pagkalulong sa iligal na droga at nababahala tayo sapagkat nasa kamay ng isang walang sigurado na may mental state at may capability to make sound mental decisions ang Pangulo ng bansa. Klaro tayo dyan. Cuentas claros. Hindi niya mawawala ang ganitong mga pagtingin ng sambayanang Pilipino hanggat walang nagaganap na publicly disclosed open hair follicle drug test na DNA type upang mawala ang lahat ng mga agam-agam na tayo ay pinamumunuan ng mga adik o ng isang adik na presidente. Yan po ang dahilan kung bakit ang taong bayan na ang nananawagan na magpa-drug test na at ilabas na ang mga record ng binanggit na mga hindi may paliwanag na trilyon-trilyon na pondo. Kung hindi po ninyo na itatanong, ayaw ko na po sanang bumalik sa ganitong buhay na nagrarally. 1989 po ako na-recruit ng CPP, NPA, NDF sa Universidad sa Iloilo bilang student leader at campus writer. And for the last 21 years, ang buhay ko ay rebelde laban sa gobyerno. Naging bahagi po ako ng National Operations Command ng NPA mula 2003 hanggang 2011. Pero mula 1989 hanggang 2011, ako po ay bahagi ng buong movement ng CPP, NPA, NDF. Kaya kilala ko ang mga kasama ko. Isa dyan ay ang convicted criminal na si Franz Castro. Ang kanyang underground group ay ang National Teachers Bureau ng CPP, NPA, NDF na ang gawain ay mag-infiltrate sa public school sector teachers and employees. Si Franz Castro, hindi lamang convicted criminal sa child abuse, siya mismo ay aktibong tagapag-alaga at tagapagtanggol ng terorismo ng New People's Army. At yan po ay walang pakundangan at paghalangan. Dinideklara ni Eric na ang tatlong party list na kinakandili at iniheli-heli at pinupuntuhan ni Martin Romualdez ay mga komunistang terorista na nag-infiltrate sa gobyerno natin. Tatahimik ba ang Armed Forces of the Philippines nito? I already executed a judicial affidavit several times declaring kung sino si Franz Castro, sino itong mga party list na ito, at hawak po ito ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict sa time ni former President Rodrigo Duterte. Bakit tahimik ang Armed Forces of the Philippines? Bakit tahimik ang National Intelligence Coordinating Agency or NICA? Bakit tahimik ang Philippine National Police? Bakit ayaw nilang ideklara na ang sinasabi ni Eric at ng libo-libo pang mga kadre at rebelde ay totoo na ang CPP, NPA, NDF ay nag-i-infiltrate sa ating gobyerno? Yan ang dahilan kung bakit tayo nandito. Gusto ba ninyo na ang mga mamamatay tao nang-aambush ng pulis at sundalo, nanununog ng mga heavy equipment, nangungutong sa Globe, sa Smart, sa mga negosyante at politiko, mga extorsionista, terorista, nagre-recruit ng kabataan para gawing NPA ay maging kasama sa gobyerno ni Marcos at Romualdez? Gusto niyo yon? Hindi! Makinig kayo, Armed Forces of the Philippines. Makinig kayo, Philippine National Police. Ano ulit? Gusto ba natin na ang CPP, NPA, NDF na ginagamit ni Marcos at ni Romualdez para atakihin at gawing attack dogs ni Martin Romualdez at ni Marcos laban sa ating mga leaders sa gobyerno like the Vice President Sara Duterte? Papayagan natin na sila ang mamayagbag? That is the reason why we are here at EDSA. Sa mga police, sa mga military, ina-ambush po nila. Tanungin nyo, habang nanonood kayo ngayon dito, ipatawag
nila ako doon. At huwag nila akong basta ikulong at sasabihin ko harap-harapan kung ano ang trabaho ni Franz Castro, ni Raul Manuel at ni Arlene Brosa sa loob ng CPP, NPA, NDF. Basta huwag magtapang-tapangan si Congressman Acop at huwag niyang busalan ang katotohanan. Ilang beses na napati na si NPA Caldero, boy contempt, Paduano, sinipa yan ng NPA. Ang unang Sparrow operation yan, dating NPA yan, si Carpali, luwalati ang kuda niya. Ang pangalan niyan si Stephen Paduano. Nag-RPA-ABB yan, sinipa yan ng NPA dahil naging bodyguard ng mga sindero sa Negros. Ang unang Sparrow operation niya, ako na magbubulgar sa inyo. Yan ay sinabi mismo sa akin ng mga kasama niya na naging kasama ko sa NPA. I think that was early 1980s. Bibirahin nilang pulis sa Paglaong Sports Complex sa Bacolod. Siya ang main hitman ng NPA, nung NPA pa siya. Nang bumunot siya ng baril at tutukan ng pulis, lumingon ng pulis at bumunot ng baril. Nabitawan niyang 45 niya sa panginginig. Nervyoso kung wala ang backup niya na NPA unit na bumira sa pulis at pumatay. Patay na yan si Boy Contempt. Kaya huwag kang magtapang-tapangan, kilala ka namin. Bodyguard yan dati ni Danding Cuangco sa Negros. Sila Danding Cuangco ang nagbuo ng Abang Lingkod party list na yan. I should know a lot about them. Pulgar na yan. Kaya ito ngayon, sino ang nag-ari-arian? Itong mga bulok na elemento ng lipunan. Ano ang masasabi dito ng Armed Forces of the Philippines? Hindi humingi ng tawad ang bugok na yan na si Paduano. Hindi yan humingi ng tawad sa mga pinatay nilang pulis at sundalo. They never attacked or fought the NPA. Sino ang kanilang kinakalaban? Kasama ang mga komunistang terorista na barkada na nila. Ang mga nagtatanggol ng ating demokrasya at kapayapaan, ang nagtataguyod ng mabuting pamamahala. Sila Inday Sara Duterte, sila Digong ang kanilang inaatake, sila Pastor Kibuloy, kami sa SMNI, ako. Alam niyo ba na habang nagsasalita ko dito, ay pwede akong patayin nila. Samantalang ang criminal convicted na si Franz Castro at communist infiltrator sa Kongreso may bodyguard na isang squad ng pulis. My goodness! Totoo ba ito, General Marbel? Tanungin nyo, si Ka Eric kung may bodyguard. Umula nang lumantad ako, wala akong bodyguard. Anytime ako po ay pwedeng birahin at patayin ng mga dati kong kasamang CPP, NPA, NDF. Pero bakit ako naninindigan at naglalantad at naghahayag ng mga ganito? Dahil dapat kailangang malaman ito ng mamamayan. Kayo, walang ibang papatay sa akin, pangunahin ang CPP, NPA, NDF. Pero ako ba ay pinoprotektahan ng gobyernong aking ipinagtatanggol laban sa mga komunistang terorista? Hindi! Ako po ay walang bodyguard. Ako po ay naglalakad ng tricycle, nag-MRT. Kaya pawis na pawis ako kasi malayo pala ang Ortigas Station ng MRT papunta rito. Lakaray na layo. So hindi totoo na ang pagbabalik namin pagkatapos ni Digong ay naging maayos. Hindi! Kapag nagsalita ka ngayon, tatanggalan ka ng support allowances, bubusalan ka at itatrato kang kalaban ng administrasyon at ng karamihan sa kanila, mga dati pa namin kasama na nagbuo ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Nasaan ang inyong paninindigan? Kami na ngayon ang kalaban. Samantalang ang kalaban na aming nilalabanan na totoong kalaban ng mamamayan at ng gobyerno ay ngayon na mamayagpag at walang nakikita o naririnig na pagtindig o pagpuna o pagsita sa Armed Forces of the Philippines at sa Philippine National Police na namamayagpag sa loob ng gobyerno ang mga komunistang teroristang ito. Bakit? Si Sara Duterte ba ang problema natin? Si Rodrigo Duterte ba ang problema natin? Ang problema natin, bulok at walang kakayanan ang pamumuno ni Marcos. Yan ang totoo kung bakit tayo nagkalit-silensin. Diyan muna.
Mukhang mawawala ng hangin si Kay Eric. Matanda na. Noong panahon siguro ng kabataan ko, kahit isang oras sa entablado, sa gitna ng init, kaya ko. Hanggang ngayon, hindi ko na rin po kayang bumalik sa kabundukan at wala na akong babalikan doon. At hindi na rin ako babalik sa madugo at marahas na buhay sa mga nanonood na ito. Nagsisiwalat ako ng katotohanan sapagkat kapag ang taong bayan ay may kaalaman at namumulat, they will understand who the real enemies are. Tama? Mulat ang taong bayan, makikilala nila kung sino ang totoong kalaban at sino ang dapat kakampi ng ating bayan at ng ating mga mamamayan. Right! Kaya mga kapatid, lumapit po kayo dito sa lahat, tumindig po tayo at awitin natin ang Ama namin. Ay, hindi, sorry. Doon pala yun sa chapel. Mamaya ang Ama namin. Dito muna tayo sa Pilipinas kung may announcement. Ang announcement po, we are appealing and calling on the Metro Manila Development Authority, MMDA. Tinipon po namin ang aming mga basura dyan sa labas, sa may EDSA, pero po hindi na hinahakot. Wala po kaming kapasidad na magkaroon ng basura truck o garbage dump truck. Uulitin ko sa pamunuan ng MMDA, please, kaming mga mamamayan ay nananawagan sa inyo, hakutin nyo na po at kunin ang mga basurang inipon po namin at nililinis dito at nandyan po nakaimbak o nakalagak dyan sa malapit sa EDSA. Please, MMDA, kunin nyo na rin ang basura sa Malacanang. Maawa po kayo. Tama! Sabay-sabay tayo, Brother Oliver. Mga kababayan, tumayo po tayo para sa ating community singing. Pilipinas kong mahal, and then ang bayan ko na shortened or abridged version. Sige. Ang bayan ko'y... sabayan nyo ko. Brother Oliver. Ang puso ko at buhay man sa iyo'y ibibigay, tungkulin kong gagampanan na lagi kang paglingkuran, ang laya mo'y babantayan, Pilipinas ko ina. One more time. Ang bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay man sa iyo'y bibigay, tungkulin ko kagampanan na lagi kang paglingkuran, ang laya mo'y babantayan, Pilipinas ko hirap. One more time sa bayan ko with chorus start, and then doon na lang sa dulo kasi hindi ko memoryado ng buong line. Start tayo. Kay sarap mabuhay sa sariling bayan, kung walang alipin at may kalayaan, ang bayang sinisiil bukas ay babangon din, ang silangay pupula sa timyas ng paglaya, ibon mang may layang lumipad, kulungin mo at umiiyak, bayan pa kayang sakdang dilag,
ang dimag na sang makaalpas. Pilipinas kong minumutya, pugat ng luha at dalita, aming adhika, makita kang sakdan laya, aming adhika, makita kang sakdan laya. Sabayan niyo si Eric. Bayan, bayan, bayan ko. Bayan, bayan, bayan ko. Di patapos ang laban mo. Di patapos ang laban mo. Gobyerno manloloko ni Marcos. Gobyerno manloloko ni Marcos. Labanan mo, itakwil mo. Labanan mo, itakwil mo. Mas masigla. Bayan, bayan, bayan ko. Bayan, bayan, bayan ko. Di patapos ang laban mo. Di patapos ang laban mo. Gobyerno ni Marcos naman loloko. Gobyerno ni Marcos naman loloko. Labanan mo, itakwil mo. Labanan mo, itakwil mo. Ayun mga kababayan, babalik tayo mamaya. At may magsasalita. Former veterans coming from the armed forces of the Philippines. No? Okay, coming sa EDSA People Power 1986. Pakinggan po natin at huwag kayong alis sa mga illegal na gawain, including ang pag-abuso sa illegal na droga. Therefore, nasa panahon ng panawagan ni Pangulong Duterte na para manatili ang integridad at competence and confidence of the people to the President, ay dapat tumarap siya sa isang public disclosed na drug testing hair follicle based DNA type. At kung gusto niya samahan natin, ipanawagan natin, magpa-drug test ka! Magpa-drug test ka! At kung hindi, ay bumaba ka sa kapangyarihan at huwag mong ibulid sa masamang gawain at walang direksyon ang gobyerno at bansa na minamahal namin, Mr. Marcos. Yan po ang panawagan kung bakit nasa EDSA Shrine tayo. Ngayong hapon, ang mamamayang Pilipino ang nagbibigay ng kapangyarihan kay Marcos at sino pa man sa gobyerno, including ang mga kongresista at mga senador. Tayo rin ang pwedeng magsabi kung tama na o hindi ang kanilang ginagawa at nakikita natin hindi tama ang kanilang ginagawa. Question please. Reaksyon ka Eric kahapon, yung sa nangyaring pagdinig or hearing nga dyan sa Kongreso, itong si Vice President Sara, may binanggit siya na ito raw pong utility para magtanggal or mag-approve dito sa mga sekretary ay na kay Marcos. Ano masasabi nyo doon? Tama po yan. Sapagkat ang mga undersecretary, director, secretary at mga ganyang posisyon, ang appointing authority ay ang presidente. Therefore, walang karapatan sila Martin Romualdez na sila po ay tanggalan ng karapatan at kalayaan sapagkat sila ay resource persons. At naranasan ko rin po yan kung paano tapakan, kung paano alipustahin at abusuhin ang kapangyarihan sa harap-harapan. Kaya tinawag ko silang kangaroo court. Kaya hindi lang sila kangaroo court ngayon. Ito ay ang dapat ibasura na sapagkat walang saysay na ang ginagawa ng Tuwad Committee ni Martin Romualdez. Nagsasayang ng pera at iskandalosong nang-aabuso ng poder. Kawawa ang taong bayan at dahil dyan kailangan natin magkaisa at magtipon-tipon upang magkaroon ng araw ng pagpapahayag. Tama ang binabanggit ni Inday Sara Duterte. Ang kanyang kapangyarihan ay hindi nanggagaling sa Kongreso. Ang Commission on Audit o COA ay hindi pwedeng sakmalin ang kapangyarihan nito ng Kongreso. Ang COA lamang ang pwedeng magsabi kung mali o hindi ang paggamit ng public fund at kung may mali ang COA din ang mangunguna sa pag-file ng kaso. So bakit nila ginagawa na gamitin ng kapital as issue itong kay Inday Sara Duterte? Samantalang toothpick lang ito. Ang totoong napakalaking confidential fund ay nasa kay Marcos. Correct. Mahigit 5 billion pesos yan taon-taon. Yes. Ang Secretary of Defense sabi, meron mga business kaya nahihirapan siya na tumampi sa atin. Sino? So what is si Brower? Si Bronner? Hindi ko po alam yan. Ang alam ko lang, si Defense Secretary Teodoro ay involved dati sa mining, Sagittarius Mining. I do not know kung andyan pang interest niya.
But I am not privy about General Bronner. Ang alam ko lang, siya ang Chief of Staff. At bilang Chief of Staff, kailangan siya ay nakikinig din kung anong pulso ng taong bayan. If he has business interest, he should divulge it. But if he will not divulge it at kapag yan ay naipakita ng taong bayan, yan ay isang problem ng ethics, conduct of ethical conduct of an officer. So kailangan natin i-probe yan kung totoo o hindi. Thank you for the question. Next. Okay, Mapanap next. ko lang doon kay Eric, kung pinatawag pala nila si VP Inday dahil nga doon sa si Inday ang kanilang sinisisi, bakit ngayon napag-alaman natin pala na si Marcos palang dapat? Dapat ba ipatawag si Marcos? Dapat lang. Kasi ito ang punto ko kung kailangan nating busisiin ang confidential fund, ang statement ko dapat dyan ay lahat, pero mag-ingat. Ulitin ko ang confidential fund kapag binuksan mo for investigation, dapat lahat, pero mag-ingat. Bakit mag-ingat? Hindi natin pwede ibuyang-yang ang state and national security secrets. Hindi pwede yun. Kasi ang may pakinabang dyan, ang mga komunistang terorista. Kasi babalikan nila at papatayin ang ating mga sources of information. Kaya dapat maingat. Number 2, bakit hindi nagsasalita ang National Intelligence Coordinating Agency? Bakit hindi nagsasalita ang Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines upang i-guide itong mga bupols na kongresista na gusto nilang busisiin ang confidential fund ni Sara Duterte? Kung gano'n ang panawagan nila, ibuyang-yang natin pating sa Office of the President. Tama. Ibuyang-yang natin sa DOJ. Ibuyang-yang natin ang lahat-lahat. Pero tayo ay nagbubukas ng delikadong kalagayan kasi yan ay pwedeng pagsamantalahan na pagkakataon ng mga CPP, NPA, NDF dahil makukuha nilang trade ang mga national state security secrets. So anong termino na ginagamit ko? Kung kailangan natin magkaroon ng process of audit and review involving intelligence fund and confidential fund, it must be done across the board with caution. Mag-ingat. Kasi otherwise, mahuhulog tayo sa patibong ng CPP, NPA, NDF. Ngayon, bakit naka-single out at naka-focus kay Sara Duterte? Hindi sila interesado about the audit of confidential fund. Ang kanilang ginagawa ay tapunan ng putik si Sara Duterte upang mawasak ang kanyang pagkatao. So ang kanilang investigasyon ay demolition job. Hindi ito review ng confidential fund. Kasi kung totoo yan, hindi patawag nila si Marcos. Diba? Okay, klaro tayo dyan. So ang Tuwad Committee is nothing but an instrument for political demolition. At ang mga ayuda na binabanggit ni Pangulong Duterte is nothing but a form of political bribery and corruption. Yun kung dahilan kung bakit kapag magkaroon ng baha at malalakas na bagyo, walang naibibigay na bastanteng tulong ang gobyerno ni Marcos sapagkat inubos na sa ayuda there, ayuda here, which is a form of political corruption and bribery. Dapat managot dyan si Martin Romualdez, kaya nandito tayo. Kasi ang konsentidor niyang pinsan ang nagbibigay ng kapangyarihan sa kanya na gawin ang abuso sa poder at pundo na ito. Tama. Next question. Sa conference ni PRD kagabi, sabi niya, ang Office of the President at saka Speaker of the House ay hindi pwedeng i-audit. Sila lang ang dalawang ahensya na hindi pwedeng i-audit. In doctrine, but in practice that can be done. Kasi ang punto naman dyan, kahit ano ang doktrina, kung ang interes ng taong bayan ang nagdidemand, it can be done. Kasi kapag gusto, may paraan. Kapag ayaw, may dahilan. So ang klaro dyan, ayaw ni Marcos ipa-audit. Kasi ang kanyang expenditures, kinumpute ko, 5 billion pesos a year divided by 365 days. That is 12.2 million a day. Ang confidential expenditure ni Marcos nag-average ng 12.2 million pesos a day. So, bakit ang kay Sara Duterte nakikita nila? Dahil siya ay presidente? No. As president, he should be the number one to be the model of, or the role model of transparency and accountability. Pero sabihin ko, with caution yan, may pag-iingat. Kasi pwedeng mabuyang-yang ang mga state secrets at national security secrets. Ano masasabi mo? What is your reaction doon sa speech ni Romualdez yesterday sa plenary? Parang 98 times niya pinractice yun para lamang magkaroon ng declamation point. At ang nakakatuwa, pumalakpak pati si GMA. So, ang ating kongreso ay kongreso ng mga payaso. Kongreso ng mga abusado
at kongreso ng mga power tripper. Isa dyan na power tripper ay ito po ang tinatawag natin na ang pangalan niya ay NPA na Caldero. Si Boy Contempt na sinipa namin sa NPA na ang pangalan niya ay si Boy Tapang-Tapangan Paduano. Yun, power tripper talaga yan. Si NPA Caldero yan kasi Caldero na naman ang alam niyang bitbitin yan. Hindi naman talaga naging commander ng NPA yan. Okay, pangalawa, itong si abogado man at investigador na pulis pero walang alam tungkol sa mga infiltration ng Communist Party sa loob ng gobyerno. Ang pangalan niya, si Congressman Akop. Yun ang nakakatuwa. Kaya ang kongresong ito, the first time na nakakita tayo ng chapsoy na kongreso. Mga payaso, mga abusador, mga piling hari at Diyos. At ang higit sa lahat ay akala nila napakagaling nila. Yun ang akala nila. Isinusuka sila ng taong bayan. The most hated Congress in the history of Philippine legislature is the Congress led by Martin Tambaluslos. Tama! Sa Next ayon pa kayo kay question. Eric kahapon na nalantad ang kanilang yung sinasabi mo nga na walang kaalaman, payaso ng pananalita ni BP Sara dahil nga doon sa itong si Akop na napakatalino, nagtatalitaninuhan dyan sa Kongreso, ay mukhang nilihis na at hindi na nagtanong uli kay BP Sara. Ay, napahiya siya eh. Kasi alam niya na alam ni Vice President Sara Duterte ang kanyang punto na wala siyang alam. Iyon po ang mahirap kung nagdudunong-dunungan ka na hindi ka naman talaga totoong marunong. Ang problema kung nagdudunong-dunungan ka para sa mga palusot, hindi para sa interes ng tao. Yun po ang kaibahan nila. Bakit ang taong bayan nagtipon-tipon ngayon sa EDSA Shrine nang wala namang nagpatawag nito kundi voluntaryo? Dahil mahal nila ang brand of leadership ng mga Duterte. And what is that? Good governance. Sincero at tapat na pangalagaan ang interes ng mamamayan. Iyan ang hinahanap ng taong bayan. Iyan ang wala kay Marcos Jr. Mas mahal ni Marcos ang mga bilyonaryong barkada niya. Mas mahal ni Marcos ang kanyang mga alipores na siyang kasama niya sa party-party. Hindi niya nararamdaman ang kalagayan ng mga magsasaka, magbubukid, manggagawang bukid, mga manggagawa, at mga maralitang lungsod at mga mahihirap na pamilya. Under kay Duterte, the last data that we have nang bumaba ang Pangulong Duterte ay only 6 million families ang nasalaylayan ng poverty line na hindi kompleto makakain ng isang araw. Kay Marcos, sumirit ito sa 12 million families. So ilan yan? That's around 60 to 65 million Filipinos ang nagugutom. Hindi makakain 3 beses sa isang araw. Yun pong dahilan kung bakit nandirito tayo. Question po ako ka Eric. Question. I-question mo yung patungkol doon sa binabaliktad nila na yung patungkol kay BP doon sa sinasabi nila na Ipapatay. Oo, ipapatay siya. Okay. Yun, pakisagot ng malinaw. Ulitin ko ang sagot ko kaninang umaga. Pwede. Ang statement ni Vice President Sara Duterte is considered precedent statement. Ang spelling yan ay P-R-E-C-E-D-E-N-T. Precedent statement. Ang ibig sabihin yan ay inilatag niya ang kanyang mayor na konteksto ng kanyang pahayag. Hindi ibig sabihin na siya ay nagbabalak na ipapatay ang Pangulo at si Lisa at si Martin Romualdez. Hindi ganoon ang ibig sabihin niya. Ang ibig sabihin niyan, kung ako mag-interpret, she was laying the ground of the context of the statement. Ang tawag dyan po sa figure of speech o sa pananalita, precedent statement. Ibig sabihin, inilalatag po ng Vice Presidente ang dahilan at ang buong konteksto bakit niya sinasabi na kapag may pumatay sa kanya at pinatay siya, ay nakahanda ring may magsagawa ng vengeance para dyan. Yan ang konteksto. So ibig sabihin, kung ikaw nakakinig dito, ang unahan mo dapat doon na tingnan ano ang konteksto at anong pinanggagalingan ng statement niya. Ang pinanggagalingan ng statement ng Vice Presidente na may pagbabanta sa kanyang buhay. At ito ay real. Kasi tinanggalan nga siya ng police escort. Tinanggalan siya ng security. At ngayon ang NBI ay papunta pa sa kanyang opisina para iserve ang subpoena. So klarong-klaro mga kababayan that Inday Sara Duterte is being singled out. Bakit? Ang hadlang at ang balakid para manatili sa kapangyarihan sila Martin Romualdez at Marcos lagpas sa 2028, walang iba kung hindi si Sara Duterte. Another question po. Yun ang dahilan kung bakit kailangan nilang gawin
ang lahat ng forma ng pang-aabuso. O, ayun, nagsigaw ng mga taong bayan. Ayun na mga kababayan, sigaw ng taong bayan, Duterte. It's not a personal call, but a call for a just and correct leadership na siyang inaasam ng mamamayan na maibalik ang matino at maayos na pamahala at may desente at may integridad na pamumuno sa gobyerno natin. At ang kanila nakikita, ang panawagan ngayon, bumaba na si Marcos. Yun ang nakikita ng tao. BBM resign! Ayun. BBM resign! BBM resign! Ito yung problema ngayon. Kasi Okay, wait lang. nagbibigay daw ng taning dito ang Cora Paruco na hanggang mga 6 o'clock or 6:30 ay mag-wrap up na tayo ng program. Hindi ko alam kung ano ang ating pag-uusapan, pero babalik ako after one meeting ko. Diyan lang sa gilid-gilid may meeting lang si Ka Eric. Kagagaling ko lang po sa isang court hearing na ang nag-akusa sa akin at kay Ma'am Lorraine ay mga komunistang terorista. Hindi ko nababanggitin kasi baka masubjudice ako. Kaya na-late ako pagbalik. Mabuhay ka, Ka Eric! Mabuhay, Ka Eric! Babalik po. Oo, kamatayan, party list. Babalik po si Ka Eric. At taong bayan, ito na ang panahon na magsalita tayo. Itong pagtitipon sa Edsa Shrine ay hindi pagtitipon para sa panawagan ng kaguluhan. Ito ay pagtitipon para sa pagkakaisa, mapayapang pagpapahayag at paninindigan para sa mabuting pagbabago sa ating pamamahala. So, ikaw po, ang Duterte, ang epekto niyan ay good governance. Ibig sabihin, ang mga durugista, ang mga sindikato, ang mga kurakot, at ang mga kriminal at terorista, at mga bulok na politiko natatakot na bumalik ang Duterte brand of leadership. At ito na ang panahon kung bakit nandito tayo. Nagpapahayag tayo para sa isang kolektibo, mapayapa at sama-samang pagkilos. Ibibigay ko muna kay Brother Oliver at kay Brother Yusik Ben Ranke, and I will be back pagkatapos po ng ating isang meeting. Eric, pakipanawagan lang kasi marami nagsasabi na wag na daw po aalis dyan kasi marami pa pong parating. Okay, ipadala nyo na dito ang mga tubig, ang mga nilagang saging, nilagang kamote, pandesal, at nilagang itlog. Dito na po kami sa Edsa Shrine. Ang taong bayan po magtitipon dito at upang ipakita na ang mapayapa, kolektibo at sama-samang pagkilos ay isang totoong kapangyarihan ng mamamayang Pilipino. At nakasaad yan sa saligang batas natin. Panaw! Balik ako ha. Panaw!